Magandang umaga po sa atin mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Diyos sa umagang ito, araw ng Huwebes. Patuloy tayong gabayan ng ating pong Panginoon. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos ay laging sumatin. Mabilis lamang po ang aking pagtuturo ngayong umaga sapagkat ang dahilan ay meron po kami lakad. Pagkatapos po ng live streaming ko ay diretso po ako aalis. May lakad po kami ng aking pastor. Patuloy niyo po kaming isama sa panalangin. Ang panalangin ko ngayong pong umaga ay wala po kayong karamdaman, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. I-bless po kayo ng Diyos. Good morning po dyan sa aking mga anak sa lugar ng Tacloban City at ganoon din sa aking asawa kay Sister May. Pagpalain ka ng Panginoon. At good morning kay Brother Ramil Tumarsi. Pagpalain ka ng Diyos kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa iyong walang sawang pagsubaybay. Ang aking panalangin, ito po ay nakakatulong sa buhay ninyong espiritual at patuloy kayong gabayan ng Diyos. Pagpalain ng Diyos. Amen. At ngayon pong umaga, pagpe-pray ko rin ang iyong mga anak kapatid sa bawat araw ng aming live streaming, ang iyong buong pamilya, Brother Ramil. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay mayroon dakilang bagay na gagawin sa iyong buong pamilya at ginamit ng Diyos ang live streaming na ito sa buhay mo at sa buhay ko. Ako'y naligtas din sa pamamagitan ng ganitong mga pangangaral. Hallelujah. At ngayon pong umaga, muli, salamat sa ating mga kaibigan Pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng makakapanood ng ating mga kaibigan. Hindi man kayo nakabukas ngayon, ako'y naniniwala na pwede nyo pong ibahagi din ito, i-share ito, at kung meron po kayong gusto nyo pong mapanatili ang mga pangaral na ganito, ay i-download nyo na lang po sa YouTube. Meron po tayo niyan sa YouTube. So, lahat ng mga pangaral po natin ng live streaming ay pwede nyo pong i-download sa YouTube at mag-subscribe kayo para maka-update kayo sa mga bagong pangaral. So, salamat po sa Panginoon. Ganun din sa mga kaibigan nating OFW, sina Sister Renila at saka si Sister Elena Camposano, mga taga Bisaya yan. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos. At hallelujah, ang mga pastor natin dito sa lugar ng Region 4, Pastor Mario, Pastor JR, Pastor Plandi at Pastor Bal Serico. Pastor Bal, good morning po. Pagkatapos ng live na ito, papunta na po ako dyan. Hallelujah. Hindi pwedeng wala kasing live dahil sa mga sumusubaybay. So, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Mabilis po ito. Importante po ito. Ito ay karugtong ng ating pong pinag-aralan kahapon. Isang napakagandang mensahe po ang binigay ng Diyos kahapon. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay hindi mauubusan ng mensahe sa bawat isa sa atin. Ang unang makakapakinig, ang unang uupo, kumbaga sa simbahan, ang lahat na nasa upuan, na nasa unahan, sila ang unang makakatanggap ng pagpapala, sila ang kaunahang makakatanggap ng biyaya, at sila ang kauna-unahang makakatanggap na nais ng Diyos, ng perpektong plano ng Diyos, ng perpektong gabay ng Diyos. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Muli, Luzon, Visayas, Mindanao, mga taga-Samar, pagpalain kayo ng Diyos. At ganun din ang pamilya Chowa dito sa lugar ng Pampanga City. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon, ang inyong pong mga anak at ang inyong mga kapatid. Patuloy kayong gabayan ng Diyos. Ang inyong business, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon ngayong pong umaga. At ang inyong mga tauhan ay ilayo sa anumang karamdaman. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Amen. At ang anak ni Brother Ramil at sa kanyang asawa ay patuloy na ingatan ng Diyos, pagpalain ng Panginoon, at ang kanila pong pangangailangan ay abutin ng Panginoon. Gusto kong makatulong sa mga taong problema, sige lang, isang araw makakatulong din ako sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon. At sa gitna ng pandemic na ito, may kanya-kanya man tayong pinagdaraanan, hindi po mapuputol ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Magsisimula na po tayo. Tayo po muna manalangin. Panginoon o Diyos, kayo pong umaga, patuloy niyo pong pagpalain ang mensaheng ito na aming pong pag-aaralan. Patuloy ka pong gumabay, patuloy ka magpala, patuloy ka mag-ingat. Ano man pong nakita mo sa aming buhay, kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man ito o hindi, patuloy po kami nagpapakumbaba. Baging karapat dapat po kami sa mga taong aming makakasalamuha, at ang bawat lumabas sa aming kami po ay makakadulot ng encouragement sa mga taong makakasalamuhan namin, Panginoon. Ang mga security guard, Panginoon, bigyan niya po ng mahabang pasensya, dakilang Diyos. At kandalangan, bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman, Panginoon, paano nila i-manage ang kanilang pag-duty. Ganun din ang mga Armed Forces of the Philippines at ang aming pong mga PNP, O God. Alisin mo ang mga bulok ng mga pulis, O God. Lord, salamat po, Panginoon, O God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon. Lord, dalangin namin ang aming pong bansa. Patuloy niyo pong ingatan, O Diyos. At ang iyong salita, Panginoon, ikaw po ang mangusap. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang magturo sa kanila. At gamitin niyo lamang po akong instrumento, Panginoon. Ibaba niyo po ako at ikaw mataas kanyang pong umaga. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus.
Amen, amen. Hallelujah. Lahat po ng ating maririnig ay puro hindi po nakaka-encourage sa ating pong panahon ngayon dahil sa pandemic natin pong pinagdaraanan. Amen. Ang mga maririnig nating mga salita, mayroong namatay dito, may nagkasakit dito, mayroong COVID dito, mayroong nagpabaksin dito, namatay, malakas-lakas namatay. So, hindi nakaka-encourage, hindi nakakahamon ang mga taong nakakausap natin. At dahil sa mga taong nakakausap natin, tayo ay nalalagyan ng mga takot. Nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng nervyos. Pero dapat, paano natin maiwasan ito sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Amen? At ako, kung ako pa inyong tatanungin, 90%, 99%, iiwan ko po yung 1%, 99%, hindi po ako naniniwala sa COVID na yan. Igagalang ko ang paniniwala ng iba at igalang din nila ang aking paniniwala. Kapag sabi ng Bible, kung ano ang iyong paniniwala, kung ano ang iyong sinasabi, kung ano ang iyong sinasalita, kung ano ang iyong iniisip, yan ang mangyayari sa'yo. Kaya pag sinabi mong COVID, talagang tatamaan ka ng COVID. Wala pa ang COVID, uso na ang trangkaso. At kapag ikaw ay natrangkaso, magsasakitan ng iyong mga buto. At pag nagsakita ng iyong buto, mawawalan ka ng panlasa. Wag po kayo matatakot pag kayo natatrangkaso, hindi po yung COVID. Pag kayo nagkasipon, hindi po yung COVID. Pag kayo inubo, hindi po yung COVID. Amen? Lahat po ng sakit ngayon, kahit sinipon ka lang, ano na, COVID. Wag po kayo maniniwala doon. Wala pa ang COVID na yan, sakit na po natin yan. Wala pa ang COVID na yan, sakit na po natin yan. At kung tatanungin niyo po ako, uulitin ko po sa inyo, hindi po ako naniniwala sa COVID na yan. Mula nang yun ay dumating dito. Marami ng pinupurwisyong tao yan. Hindi po nila pinupurwisyon tao dahil sa sakit. Ang taong walang sakit, nilalagyan nila ng sakit. Kaya ang panalangin ko sa mga baksin na yan, isang araw mahayag ang katotohanan. Amen? Hallelujah, purihin ang Diyos. So ngayon pong umaga mga kapatid, babasa ako ng isang talata. Hindi na po tayo kakanta dahil tawag nito, maikli lamang po ang aking oras. Hallelujah, salamat sa Diyos. Jeremiah 29:11, ang sabi po dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon pagkatapos na maganap, sa verse 11 tayo. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip na tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sa ibang salin, nalalaman ko ang inyong mga pag-iisip, ang inyong mga iniisip, ang inyong mga plano. Ang sabi niya, ako lamang ang nakakaalam ng mga planong para sa ikabubuti nyo at hindi ninyo ikasasama upang bigyan kayo ng bagong pag-asa sa hinaharap. Amen? Hallelujah. Salamat sa Diyos dahil meron pa pala tayong pag-asa. Kung ang nakikita natin sa mundong ito ay wala tayong pag-asa, kung ang nakikita natin sa ating pampaligid wala tayong pag-asa, kung ang nakikita natin dito ay takot, mga negatibo, tumingin ka sa Diyos sapagkat ang Diyos ay positibo. Amen? Pagmasdan mo ang mga plano ng Diyos sapagkat siya ang Diyos na mayroong plano sa ating pambuhay. Yes, may plano ang ating gobyerno, may plano ang mga tao, pero iba pa rin ang plano ng Diyos. So, sundan natin ang plano ng Diyos. Amen? Kung tayo pinapatigil sa pangangaral, hindi tayo hihinto sa pangangaral. Lalo tayong mangangaral ang salita ng Diyos. Amen? Kahit wala tayo sa simbahan, salamat meron tayong social media, salamat meron cellphone, nakakarating sa inyo ang mabuting balita. Ibig sabihin, ito isang pagpapatunay lamang na tayo ay mahal ng Diyos. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Mga bagay na nais ng Diyos sa tao. Mga bagay na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating dapat maunawaan ngayon pong umaga. Hallelujah. Sabi dito, ang kauna-unahan po na dapat gawin ng tao sa mga taong nagmamahal sa Diyos, sa mga taong naglilingkod sa Diyos, sa mga taong nais maranasan ang pagkilos ng Diyos. Unang puntos po natin ay ito. Yung pong tinatawag na atensyon, yung pansin. Yung pansin po natin. Tayo po ay palaging humihingi sa Diyos, tayo laging tumatawag sa Diyos at lagi po nating pinapansin at lagi po tayong pinapansin ng Diyos. Lagi ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. Lagi ang Diyos ay nakikinig sa ating pong mga panalangin. Pero, kapag ka po ang Diyos kaya ay meron pong kailangan sa atin, tayo po kaya ay tumutugon. Amen? Yung atensyon ng Diyos, yung pong atensyon ng tao ay mahalaga ngayon pong umaga. Amen? Sapagkat ang Diyos ay perpekto sa lahat ng bagay at hindi niya, tawag ito, pagkukulangan ang bawat isa. Walang, walang tinatapakang tao ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin at ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin makuha ng Diyos ang ating pong pansin. Amen? Hindi po siya nagpapapansin.
na gaya ng taong nagpapapansin siya. Pero ngayon pong umaga, ang gusto ng Diyos, mabigyan natin siya ng atensyon. Dahil ang tao ay hingi lamang ng hingi sa Kanya. Lord, bahingin ito, bigyan niyo po ako nito, Panginoon, 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 Panginoon. Hindi na po Panginoon ang tawag sa Kanya. Pahingi noon. Pahingi noon, pahingi noon, pahingi noon. Pero kapag ang Diyos ang mayroong kailangan, bakit ang bagal mong tumugon? Amen? Kapag ang Diyos ay kailangan mo, minamadali mo. Pero kapag ikaw ang kailangan ng Diyos, hindi ka nagmamadali. Ngayong umaga, dapat mo itong maintindihan at maunawaan. Ang mga tao nagmamahal sa Diyos, ang mga taong umiibig sa Diyos, ang mga tao naglilingkod sa Diyos, dapat merong nakukuha ng Diyos ang ating atensyon. Amen? Ang atensyon natin, ibigay natin po sa ating pong Panginoon Diyos. Kailangang maranasan natin ang magagandang plano ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala upang bigyan kayo ng bagong pag-asa sa hinaharap. Ibig sabihin, ang tao kahit siya wala ng pag-asa, may pag-asa ka pa sa Diyos. Amen? Kahit may mga tao nagsasabi siyang hindi ka na makakabangon, may mga tao ang sabi hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na dyan. Pero ang sabi ng Diyos, bibigyan kita ng bagong pag-asa sa hinaharap. Amen? Wala mang tao nagbibigay sa atin ng pag-asa, wala man tayo nagbibigay sa atin ng pagkakataon, wala man tayo nagbibigay sa atin ng tiwala. Ang Diyos ay nagtitiwala, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, at lalo higit ang Diyos ang magpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kailangan po nating maranasan ang plano ng Diyos. Ngayong umaga, gusto mo bang maranasan ang plano ng Diyos? Gusto mo bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Gusto mo bang sumunod sa plano ng Diyos? Kapag sinundan mo ang plano ng Diyos, kapatid, mula sa kahirapan, hahanguin ka ng Diyos yan. At mula sa kasamaan, bibigyan ka ng Diyos na magandang buhay. Mula sa baluktot na buhay, bibigyan ka ng matuwid na buhay. Amen? Kapag sinundan natin ang plano ng Diyos. Sundan mo ang plano ng Diyos. Sisiguraduhin ko sa ngayong umaga, hindi ka mauubusan ng pagpapalang galing sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang Diyos ay sapat-sapat sa lahat ng bagay. Ang kailangan lamang ng Diyos ngayong umaga, makuha niya ang atin pong atensyon. Dahil ang atensyon ng Diyos, lagi nating nakukuha. Kahit gaano tayo kasama, kahit tayo pumapalpak, kahit tayo nagkakasala, lagi nakukuha natin ang atensyon ng Diyos. Hindi ka ba nag-iisip isang araw, kapatid, ang Diyos ay nangangailangan din ng iyong atensyon. Pero hindi siya nagpapapansin. Amen? Kailangan din ng Diyos ang ating pong atensyon sa Kanya. Maunawaan mo ito ngayon pong umaga. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 11 hanggang 14, ang sabi ng Diyos, kapag kayo ay nakatira na, ito po sa mga Israel, sa mga Israelita, nung sila ay naghihirap mula sa Egypt, sila ay tinulungan ng Diyos mula sa paglalakbay. At ang sabi ng Biblia, kapag kayo ay nakatira na sa magandang bahay, kapag kayo ay nakatira na at kayo ay marami ng mga alagang hayop, maganda na ang inyong mga buhay, ang sabi ng Diyos, huwag kayong makakalimot sa akin, ang sabi ng Diyos. Huwag kayong makakalimot sa akin. Ito ang kailangan ng isang tao, ito ang kailangan ng mananampalataya, ito ang kailangan ng pastor, ito ang kailangan ng disciple ngayon pong umaga. Ang huwag po tayong makakalimot sa Diyos. Sa paggising natin, sa pagtulog natin, huwag po tayong makakalimot sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, makuha ng Diyos ang atensyon natin sa Kanya. Amen? Dahil uulitin ko po, ang Diyos lagi nating nakukuha ang Kanyang atensyon. Sa oras na ikaw ay humihingi, sa oras na ikaw ay sa oras na tayo meron pong pangangailangan, sa oras na meron ka talagang kailangan, ang Diyos ay laging sumasagot sa atin. Pero ang Diyos ay meron din kailangan sa atin. Amen? Na dapat maunawaan ng mananampalataya. Ang Diyos ay meron din kailangan sa atin. At nais ng Diyos ngayon pong umaga, mga kapatid, makuha ng Diyos ang Kanyang atensyon sa atin. Pero hindi po siya nagpapapansin sa atin. Kailangan mong maunawaan ito ngayon pong umaga. Yung pong atensyon kailangan ng Diyos. Kaya ang mga Israelita, pinapaalalahanan ng Diyos na pagka kayo'y pinagpala ko naman, baka naman pwedeng huwag kayong makalimot sa akin. Ang sabi ng Diyos, pag kayo ay binigyan ko na ng magandang bahay, mula sa inyong pangangailangan, mula sa kawalan, mula sa inyong paghihirap, kayo aking inihahon, kayo aking tinulungan, kayo aking inalis. Sa pagkailipin, inalis ko kayo sa lahat ng bagay at ngayon ay dinadala ko kayo doon sa lupang pangako, dinadala ko kayo doon sa promised land. At ngayon, pagka kayo nandoon, ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, pwede ba huwag kayong makalimot sa akin? Bakit? Dahil likas sa tao talaga ang Diyos ay laging kinakalimutan. Naaalala mo lamang ang Diyos pagka meron kang kailangan. Naaalala mo lamang ang Diyos kapag meron kang hinihingi. Naaalala mo lamang ang Diyos kapag ikaw ay nagigipit na. Kapag ikaw ay may sakit na. Kaya sabi ng Diyos sa mga Israelita, pwede ba pag kayo pinagpala ko na? Pwede ba pagka kayo pinagaling ko na sa karamdaman? Pwede bang maaalala niyo ako? Pwede ko bang makuha ang inyong atensyon? Amen? Yung atensyon ng Diyos ang hinihingi. Yung pong atensyon natin, hinihingi din ng Diyos yan. Amen? Kung paanong gusto mong makuha ang atensyon ng Diyos, lagi tayong tulungan ng Diyos, gabayan ng Diyos, pagalingan ng Diyos, tulungan ng Diyos.
Hindi ba natin pwedeng ibigay sa Diyos ang ating attention din naman? Amen? Every morning ng pagising natin at pagtulog natin, hindi lamang yun sa mga taong nakakasalamuhan natin, malaman man lamang na mga tayo mga mananampalataya, malaman lamang na tayo ay, na ang Diyos ay mayroong magandang plano sa atin. Amen? Na pwede nating magamit sa kanila. At sabi mong, sister, brother, wala kang pag-asa, pero sa Diyos may pag-asa ka. Amen? Hallelujah. Ang mga Israel, 430 years silang inaalipin sa lugar ng Egypt. Wala na silang pag-asa. Pero ang Diyos nagbigay ng pag-asa sa kanila. Ang sabi ng Diyos, ako lang ang nakakaalam na magandang plano sa inyo upang bigyan kayo ng bagong pag-asa sa inaharap. Nakahamon sila, na-encourage sila. At ang sabi ng Biblia, dumakas ang kanilang loob. Mula sa kawalan, mula dun sa kawalan na pananaw, ang sabi ng Bible, bibigyan ko kayo ng bagong pag-asa sa inaharap. Ilan sa atin ang nakaranas ng tayo po ay halos wala na. Ilan sa atin ang nakaharap na tayo halos lahat ay bagsak na. Ilan sa atin ang tayo ay dati humarap sa tila baga hindi na tayo makakabangon at hindi na natin makukuha ang maglingkod sa Diyos. Pero ngayon, hanggang ngayon, nakakapanatili ka, nakakapaglingkod ka sa Diyos, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat nakukuha natin ang atensyon ng Diyos. Marapat lamang ang atensyon din natin ay makuha ng Panginoon. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Kaya sabi ng Diyos sa mga Israelita, pwede, pag kayo nakatira na sa magandang bahay, maayos lang inyong kalagayan, safety na kayo, pinagpala ko na kayo, mula sa inyong mga karamdaman, pinagaling ko kayo, mula na kayo nagugutom, pinakain ko kayo, mula sa mga pilay, nakakita kayo, mula sa pagiging bulag, nakakita kayo, mula sa pagiging pilay, kayo nakalakad. Lahat ang kitong ay gumaling. Pwede ba, sabi ng Diyos, makuha ko ang inyong atensyon? Dahil sa Bible, mga kapatid, 10 ang pinagaling ng ating pong Panginoong Hesus. Sa Bible, iisa lamang ang nagbalik loob sa Diyos. Iisa lamang ang nagbigay ng atensyon sa Diyos. 10 ang pinagaling niya, pero ang sabi ng Diyos, hindi ba kayo 10 kung pinagaling? Bakit ikaw lang ang bumalik? Kaya sa dami ng mananampalataya at ikaw ay lagi nasa simbahan, nakukuha ng Diyos ang iyong atensyon. Nakukuha ng Diyos ang ating atensyon. Amen? Kaya yung mga nawawala sa gawa ng Panginoon, mga kapatid, magbalik loob na kayo sa Diyos. Dahil habang tayo ay lumalayo, lalo tayong nahihirapan, lalo tayong nasa sakripisyo kasama ang ating pong mga anak. Amen? At ang sabi ng Bible, bibigyan ko kayo ng bagong pag-asa sa hinaharap. Makita mo ang magandang plano ng Diyos. Makita mo at maranasan ang magandang plano ng Diyos. Amen? Ako, ang sinusundan ko lang yung plano ng Diyos eh. Sabi ko, Lord, kung anong kalooban mo dito sa akin sa lugar ng Pampanga, bahala ka na. Basta yung mga anak ko, maisama ko dito, maiuwi ko rito, ikaw ang gagamit ng tao, ikaw ang magpapala, ikaw ang magbibigay ng sakyan, ikaw ang magpaperma ng sakyan, at ikaw ang gagamit para ako'y makarating sa lugar ng Tacloban City. Upang ang mga bata ay akin makarating dito at pagdating dito, Lord, tulungan mo na, ihanda mo na ang mga taong aking ihahandil sapagkat ako'y naniniwala, may dakilang bagay na gagawin ang Diyos dito sa lugar ng Pampanga. Amen? Ang pagdaligtas ng Diyos, ang pagsama ng Diyos ay kailangan natin. Paano natin makukuha ang pagsama ng Diyos? Kailangan ng Diyos ang ating atensyon. Huwag kang mawawala. Kailangan ng Diyos ang atensyon mo. Ngayong umaga, hallelujah, purihin ang Panginoon. Lagi siya nagpapaalala sapagkat likas sa tao na ang tao ay malilimutin. Kapag nakuha na nila ang kanilang gusto, nakakalimutan nila ang Diyos. Hallelujah. Meron pong magkaibigan, mga kapatid. Sila po ay nasa gitna ng dagat. At pagdating sa gitna ng dagat, ang kanila pong sinasakyan ay lumubog. At mahirap pong lumangoy papunta sa kabila. At halos sila ay nakakapit na lamang sa kahoy. Dahil lumubog eh. Nahati-hati yung bangka, tapos nakakapit na lang sila sa kahoy. Dalawa silang magkaibigan. Ang sabi ng isang kaibigan, hallelujah, mamamatay na tayo rito. Habang yung isa naman ay nanalangin, naisip niya na siya'y makasalanan. Ang sabi niya, Lord, ako po isang makasalanan. Naalala niya yung kanyang mga napakalupit sa kanyang mga tauhan. Ang sabi niya, Lord, tulungan niya po ako. Aking mga tauhan, magiging mabait na po ako. At magiging aking pamilya, magiging mabait na po ako. At ang aking mga anak, magiging mabait na po ako. Magbabago na po ako, Lord, magbabago na po ako. Tulungan niyo po ako, Panginoon. At habang nagpe-pray yung isa, yung namang isa, lumingon sa likod, nakakita ng papalapit na barko. Ang sabi niya, Hoy, tumigil ka na dyan sa pagtawag sa Diyos. Huwag kang magbabago. Ayan na ang bangka, paparating na. May saklolo na. May tutulong na sa atin. Ganon ang tao. Hanggat ang tao ay meron tumutulong, hanggat ang tao ay meron nakakalimot sa Diyos. Hinihinto nila ang kanilang pagdilingkod sa Diyos. At I pray ngayong umaga na hindi ikaw yan. Amen? I pray na ngayong umaga ay hindi ikaw at ako ang tinutukoy ng Panginoon. Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Sabi dito, minsan, ginagamit ng Diyos sa atin ang tinatawag na disappointment. Nadi-disappoint ang Panginoon sa bawat isa sa atin.
kapag hindi natin na ibibigay ang ating attention po sa Diyos. Amen? At hindi tayo napapagbigyan sa ating pong gusto. Minsan sa mga gusto natin, hindi po tayo napapagbigyan ng Diyos. Hindi niya agad sinasagot ang ating pong mga panalangin. Bakit? Dahil kulang ang tao sa atensyon. Amen? Hinahanap ng Diyos ang atensyon ng tao. Kaya meron tayong mga panalangin na tila hindi sinasagot agad ng Diyos. Bakit? Dahil hindi mo na ibibigay ang iyong atensyon sa Diyos. Ngayong umaga, nais ng Diyos, ibalik mo, muli mong makuha, muli mong maibalik ang atensyon ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. At nais ng Diyos na tayo ay turuan at sabi dito, yan, nais ng Diyos na tayo ay kanyang maturuan sa lahat ng bagay. Kaya sabi niya, ako lamang ang nakakaalam ng inyong magandang plano. Ano man ang iyong magandang plano sa iyong anak, ano man ang iyong maganda sa iyong trabaho, ano man ang iyong plano, lahat, ano man ang iyong plano. Ang sabi ng Diyos, may maganda akong plano. Gusto ng Diyos, ibigay natin sa Diyos ang ating plano. Amen? Halimbawa, marami kang pera. Halimbawa lang, marami kang pera. Dito, tuturuan tayo ng Diyos paano tayo mag-handle ng pera. Ganon din sa mga mahihirap. Bakit maraming mahihirap? Mahirap ka na nga, ang pera mo ay 500 lang, ipagtutungit mo pa. Ang pera mo ay 500 lang, ipag-iinom mo pa. Ang pera mo ay 1,000 lang, ipagsasyabo mo pa. Gusto ng Diyos, makuha ng Diyos sa atin ang atin pong atensyon at tayo maturuan ng Diyos sa kanyang magandang plano. Amen? Kung ipagtitiwala lamang natin sa Diyos ang ating magandang plano, meron pang mas magandang plano ng Diyos na pwedeng pagsabihin ng Diyos yan. As long na plano natin ay ito'y kalooban ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos. Pero kapag ang plano natin ay hindi po kalooban ng Diyos, hindi ka sasamahan ng Panginoon dyan. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga. Pangalawa po, natin pong pag-aaralan, tapos na po tayo dun sa atensyon. Ang pangalawa po dito, yung He wants, yung pong our love, yung pong tinatag na pagmamahal natin sa Diyos. Kung paano tayo pa minamahal ng Diyos everyday ng ating buhay, kung paano ipinaparanas ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig, ipinaparanas ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos, maranasan din na niya ang pagmamahal natin sa Kanya. Amen? At ang nais po ng Diyos, yung pong tamang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi po yung pagmamahal natin sa Diyos ay tira-tira lang. Amen? Ang Diyos, pag nagmahal po sa atin, sapat-sapat. Sapat-sapat. Ganun po ang Diyos pagka nagmamahal sa atin. Sapat-sapat siya. Kahit ang huling buhay niya, ibinigay niya para sa atin. Ikaw, kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa Diyos? Dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Hallelujah. I pray na ito'y nakakatulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa Diyos? Ito yung nais ng Diyos na hindi lamang ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Hindi lamang ang Diyos ang umiibig sa atin. Ang gusto niya, ikaw mismo, tayo mismo, ang magpakita na mahal talaga natin ang Diyos, na iniibig talaga natin ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos kay Peter, Peter, do you love me? Iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Ang sabi ng Diyos, iniibig mo ba ako na higit dyan sa mga bagay na nakikita mo? Iniibig mo ba ako na higit dyan sa mga bagay na pinupukusan mo? Gusto ng Diyos ang pagmamahal natin, ang pag-ibig natin sa Kanya ay hindi tira-tira. Maraming mga tao, maraming mananampalataya, ano man ang iyong religion ngayong umaga, ang pagmamahal natin sa Diyos minsan tira-tira na lang. Kung kailan natin maisipan, kung kailan natin maisipang dalawin ng Diyos, kung kailan natin maisipan dumalo sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Ang gusto ng Diyos, yung totoong pagmamahal, totoong pag-ibig sa Diyos. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ginawa niya ang sabi ng Bible, ginawa ng Diyos ang tao para ang tao ay magmahal sa Diyos. Hindi lamang ang Diyos ang magmamahal sa atin, hinahanap din ng Diyos ang totoong pagmamahal natin sa Kanya. Amen? Sapagkat pag sinabing mahal natin ang Diyos, ikaw ay nagre-regalo. Amen? Sa sobrang pagmamahal ng Ama sa atin, binigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Nagregalo ang Diyos ng pinakang mahalaga. Nagregalo ang Diyos dahil gusto ng Diyos maramdaman ng tao na talagang mahal ng Diyos ang tao. Amen? Gusto ng Diyos ipakita sa tao na ganun kalalim ang pag-ibig ko sa inyo, ganun kalalim ang pagmamahal ko sa inyo, na dapat maunawa ng sangkatauhan na ang Diyos ay hindi napapagod sa kanyang pagmamahal. Amen? Hallelujah, hindi gaya mong napapagod. Ilang years ka lang naglingkod, tumigil ka na. Ilang buwan ka lang naglingkod, ayaw mo na. Dumaan ka lang sa pagsubok, ayaw mo na. Ganun ba yung pagmamahal mo sa Diyos? Pero ang Diyos, kahit siya'y sinuntok, binugbog, dinuan, nilatigo,
pinako sa krus. Hindi siya sumuko. Hindi kanya sinukuan. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos maunawaan ng sangkatauhan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lamang ang Diyos ang dapat magmahal sa atin. Dapat matuto kang magmahal sa Diyos ngayong umaga. Dapat matuto kang magmahal sa Diyos. Maraming tao nagsasabing mahal nila ang Diyos pero ayaw nilang sumunod. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. Regalo. Kaya sabi ng Bible, Marcos chapter 12, verse 31, verse 30 hanggang 31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Buong puso. Ibig sabihin, hindi hati. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Amen? Hindi lamang ang pag-ibig natin ay ipinaparanas natin sa Diyos. Dapat nararanasan ito ng ating kapwa. At ang sabi ng Bible, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Pag nagmahal ka sa Diyos, ang sabi ng Bible, buo, hindi hati. Buo. Pag sinabing buong buo, solid. Amen? Walang kahati. Sapagkat ang Diyos ay nagsiselos. Kaya sabi ng Diyos, aklat ng Exodus chapter 20, beginning verse 1 to 5, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos na nasa langit, na nasa lupa, na nasa ilalim ng lupa, sapagkat ako na inyong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. At dinadalaw ko kayo, dadalawin ko kayo ng salot hanggang sa ikaapat na saling lahi. Ang gusto ng Diyos, kapatid, pag nagbahal tayo sa Diyos, buo. Buo. Pag sinabing buo, handa ka magbigay, handa ka magsakripisyo. Amen? Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Tatandaan niyo po ito. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pero, hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Amen? Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, lahat ng umiibig sa Diyos, lahat ng sinasabing, I love you, Lord, mahal kita, Lord, dapat marunong kang magbigay. Anong ibibigay mo? Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos ng buo, hindi hati. Sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Buong lakas. Buong lakas. Hindi yung mga tirtirang lakas. Kaya pag Sabado, sa lahat ng sasamba, maaga kang matulog. Para pagdating ng linggo, hindi ka lalambot-lambot sa pagpupuri sa Diyos. Amen? At hindi ka nagmamadali sa simbahan. Dapat ang nasa ng ating puso, bitin ang pangangaral ni Pastor, bitin ang pagpupuri. Hindi yung nagmamadali ka, kailan kaya matatapos ito, kailan kaya matatapos ito. Ganun ba yung nagmamahal sa Diyos? Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon dito, mga kapatid, buo, mahalin ang ating pong kapwa. Gusto niya na lumago ang ating pag-ibig sa Kanya. Lumalim ang pag-ibig mo sa Kanya. Habang tumatagal ang paglilingkod mo sa Diyos, dapat lumalalim ang pag-ibig mo sa Diyos. Lumalalim ang pagmamahal natin sa Diyos. Hallelujah. Lumalalim ang pagmamahal natin sa Diyos. Amen? Tayo po ngayong umaga, kumusta ang ating pag-ibig sa Diyos? Kumusta ang ating personal na relasyon sa Diyos? Dumalakad ka ba na ang Diyos ay kasama pa? O dumalakad kang ikaw ang nasa unahan, nasa huli ang Diyos? Dahil ang gusto mo, ang Diyos ang susunod sa'yo. Dahil ang gusto natin, ang Diyos ang susunod sa atin. Mali. Dapat tayong susunod sa Diyos. Kaya lagi tayong nadidiskaril eh. Dahil ang gusto natin, yung mga bagay na gusto natin, na tayo nating sundan ang plano ng Diyos. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayong umaga. Ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako lang ang nakakaalam ng mga panukala, ng mga magagandang plano sa buhay mo, upang bigyan kita na mas maganda pang pag-asa dyan sa hinaharap mo. Amen? Yung gusto mong plano, ang sabi ng Diyos, may maganda pa. May maganda pa. Yung nakikita natin, ano bagay ang meron tayo, nakatikim ka pa lang. Hindi ka pa nakakain. Marami pang pagpapala ang ibibigay ng Diyos kung lalalim lamang ang ating relasyon sa Diyos, kung lalalim lamang ang pagmamahal natin sa ating pong Panginoong Hesus. Amen? Ngayong pong umaga. Hallelujah. Kaya yung mga nauunang mga nakakapanood nito, kayo ang kaunahang pinagpala ng Diyos. Kayo ang kaunahang kinakausap ng Diyos. At tayo mismo ang kauna-unahang i-bless ng Diyos. Amen? Dahil tayo ang unang nakaunawa na kailangan ng Diyos ang aking intensyon. Kailangan ng Diyos ang aking pag-ibig. Lord, salamat pinapaalalahanan mo ako. Hindi lahat ng mga taong naglilingkod sa Diyos ay mahal ang Diyos.
Hindi lahat na nagsasabi sa simbahan ng I love you Lord ay mahal ang Diyos. Amen? Ngayon po umaga ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, maunawaan natin na kailangan ng Diyos ang atensyon mo. Kailangan ng Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya ng buo. Ang sabi niya, buong buo. Walang kahati. Ang Diyos lang ang number 1 sa ating puso. Ang ating mga asawa, pangalawa lang yan. Pag sinabi ng asawa natin, huwag kang dadalo, iwanan mo yan. Dumalo ka sa gawain ng Diyos. Ipaglaban mo yung pananampalataya para makita ng Diyos na totoo nga ang ating pag-ibig sa Kanya. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon. 1 John chapter 4 verse 19, tayo ay umibig sa Diyos dahil ang Diyos ang kaunahang nagmahal sa atin. Yan. Tayo raw ay nagmamahal sa Diyos. Bakit ba tayo ay nagmamahal sa Diyos? Sapagkat, ang sabi ng Bible, sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kahit ayaw mong magmahal sa Diyos, minahal ka pa rin niya. Amen? Kahit ayaw mong piliin ang Diyos, pinili ka pa rin niya. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos, maranasan mo, maranasan ko ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Ilan sa atin kaya ang nakukuha ng Diyos ang ating atensyon? Ilan sa atin kaya ang nakukuha ng Diyos ang ating totoong pagmamahal sa Diyos? Ang totoong nagmamahal sa Diyos, lagi kang uhaw, lagi kang gutom, lagi mong hahanapin ang salita ng Diyos. Amen? Lagi mong hahanapin ang salita ng Diyos. Matuto tayong magbukas ng Biblia, matuto tayong magbasa ng mabuting balita, lagi kang uhaw. At kapag itong ating gagawin, kahit ano pang lupit ng pandemic na yan, sa gitna ng COVID-19 na yan, hindi ka nag-aalala. Bakit? Sapagkat tayo ay kung ang sabi ng Bible, kung ang buhay nga ng Diyos ay ibinigay para sa akin, ano pa kaya ang pwedeng ibigay ng Diyos? Ang hindi kayang ibigay ng Diyos. Lahat kaya ng Diyos ibigay sa atin. Kaya lang huwag kang makakalimot. Kailangan ng Diyos ang atensyon mo. Kailangan ng Diyos ang pagmamahal mo. Ng pagmamahal ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sa iyo, ang Diyos ay nagmahal. Sa ating kapatid, nagmahal ang Diyos. Sa ating mga magulang, nagmahal ang Diyos. Sa ating mga anak, nagmahal ang Diyos. At sa ating mga kamag-anak, minahal ng Diyos. Kahit hindi po tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Diyos. Kaya ngayong umaga bilang tao, gaano mo minamahal ang Diyos? Gaano natin minamahal ang Diyos? Jeremiah 17:19, ang sabi doon, ang puso ng tao ay mandaraya ng higit sa lahat ng bagay. Ipinapakita dito na ang tao ay malupit. Ipinapakita dito na ang tao ay masama. Walang taong matuwid, wala kahit isa, sabi ng Bible. Hallelujah. Ibig sabihin, ang tao ay makasalanan. Ang tao ay lumayo sa Diyos. Ang tao ay gumawa ng kanya-kanyang gawa. At sila ay naglingkod sa ibang Diyos. At ang sabi ng Biblia ngayon pong umaga, mga kapatid, ang sabi ng Bible, hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, walang kahit isa, walang gumagawa ng mabuti, lahat ay nawalay sa Diyos. Ganon ang tao kasama. Bakit? Dahil ayaw nilang mahalin ng Diyos. Dahil sa kanilang walang sawang pagsuway, dahil sa kanilang walang tigil na paggawa ng masama, magulo ang kanilang buhay. Magulo ang kanilang relasyon sa Diyos. Wala silang tinatawag na hindi makuha ng Diyos ang kanilang atensyon, hindi makuha ng Diyos ang kanilang pagmamahal, kaya sila ay pinabayaan ng Diyos. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng mga bakla at saka mga tomboy? Aklat ng Roma, Kapitulo 1, talatang 20, pababa. Ang sabi ng Biblia, sapagkat pas pinili nilang paglingkuran ang nilalang kaysa sa lumalang. Amen? Mas pinili nilang sambahin ang mga Diyos-Diyosan kaysa sa tunay na Diyos. Hindi lahat ng mga nagsasamba ay tama ang Diyos. At ang gusto ng Diyos, ang totoong nagmamahal sa Diyos, maging tama ang kanyang pagmamahal. Amen? Pag-ibig sa Diyos. Kailangan ng Diyos ang pagmamahal ng tao. Hindi ang Diyos nagmamakawa na mahalin natin siya sapagkat siya ay Diyos na. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dakila sa lahat. Hindi niya kailangan ng ating pagmamahal. Ngunit ito ay nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa sangkatauhan na maramdaman ng Diyos ang ating dakilang pag-ibig sa Kanya. Sapagkat ang Diyos araw-araw ipinaparamdam niya ang totoong pagmamahal niya sa atin. Kahit inaayawan mo siya, hinahabol ka niya. Kahit sinusukuan mo siya, ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Kaya nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, makuha ng Diyos ang ating atensyon, ang ating pagmamahal sa Kanya. Meron ka bang atensyon para sa Diyos? At meron ka ba talagang totoong pagmamahal para sa Diyos? Amen? Totoong pagmamahal, madaling magsabing mahal ko ang Diyos. Pero ang tanong, gaano katotoo at gaano kalalim ang ating pagmamahal sa Diyos ngayon pong umaga? Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, yung tinatawag na magbibigay ka ng oras para sa Diyos. Pangatlo po na ating pong pag-aaralan, 5 lamang ito. Pangatlo na ating pong puntos, yung tinatawag pong obedience.
Ang taong nagmamahal sa Diyos ay tinatawag na meron siyang pagpapasakop sa Diyos. Kaya sabi ng Bible sa mga mag-asawahan, Ephesians chapter 5, ang sabi ng Bible, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa kung paano iniibig ni Kristo ang kanyang iglesia. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa na gaya naman ni Kristo nasasakop ang iglesia. Amen? Ang sabi ng Biblia ngayon pong umaga, mga kapatid, obedience. Kailangan ng Diyos ang pagpapasakop ng tao. Maraming tao naglilingkod sa Diyos, kaya lang ayaw nila magpasakop sa Diyos. Patuloy silang sumusuway, patuloy silang lumalabag sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi ng mga tao, hallelujah. Ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay magpasakop sa Kanya. Ang sabi ng Bible, Book of John chapter 14 verse 15, if you love me, follow me. Sabi ni Jesus, if you love me, follow me. Kung ako ay yung iniibig, tuparin mo ang aking mga utos. Lucas Kapitulo 6, talatang 46, bakit ninyong tinatawag akong Panginoon, Panginoon, ganong hindi ninyo sinusunod ang aking mga utos? Ang mga tao, alam ang Biblia, pero ayaw magpasakop. Ang mga tao, alam nila ang salita ng Diyos, kaya lang ayaw nilang sumunod. Nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung pagpapasakop. Ang totoong mayroong atensyon sa Diyos, ang totoong nagmamahal sa Diyos, ay may tinatawag na pagpapasakop sa Diyos. Pagpapasakop sa Diyos. Amen? Mahal kita, Lord, kaya lang mag-iinom muna ako. Yun ang aking buhay, wala akong magagawa, Lord. Mahal kita, nagpapasakop ako sa iyo, Lord, pero gagawin ko muna ito. Ang gusto ko, Lord, ito lang muna ang aking buhay. Nagpapasakop po ako sa iyo. Hindi po ganun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ni Jesus, if you love me, follow me. Kung sinabi ng Panginoon ng Diyos na, Lord, gusto ko po na, sige Lord, ako ay magmi-ministry, pero kung kailan ko lang gustong tumugtog, saka ako tutugtog. Sige Lord, ako ay magpapasakop sa iyo, kung kailan ko lang gustong kumanta, saka ako kakanta. Kung kailan ko lang po gustong humayo, saka na ako hayo. Kung kailan ko lang po gustong dumalo, saka na ako dadalo. Hindi yun ang totoong obedience. Sabi ng Diyos, if you love me, follow me. Kaya yung mga taong ilang taon nang naglilingkod sa Diyos, na hindi sila nawawala sa gawain ng Diyos, yan ay tanda na ibinibigay mo sa Diyos ang iyong atensyon. Yan ay tanda na ibinibigay mo sa Diyos ang totoong pagmamahal mo sa Diyos. At ang pangatlo, yan ay tanda na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Amen? Hanggat ang tao ay hindi matututo, hanggat ang tao ay hindi niya pag-aaralan ang salita ng Diyos, hindi niya maibibigay ang tamang atensyon niya sa Diyos. Hindi niya maibibigay sa Diyos ang tamang pagmamahal sa Diyos. Hindi niya maibibigay sa Diyos ang tamang pagpapasakop niya sa Diyos. Hanggat ang tao hindi niya pag-aaralan ang mabuting balita ng Panginoon Diyos. Amen? Pag sinabing mabuting balita, araw-araw ang Diyos ay nagbibigay ng mabuting pag-asa. Hindi katulad ng ating naririnig ngayon. Lahat ng balita, puro palpak. Ang apo, ginhasa, ang lolo, marami, ang gulo. Ang tatay, pinatay ang sariling anak. Ang gulo ng balita. Pero kapag ikaw, pinag-aaralan mo mabuting balita, ang sabi ng Bible, pag sinabing mabuting balita, magandang balita. Meron kang matututunan. Matututunan mong ibigay sa Diyos ang iyong atensyon, ibigay sa Diyos ang pagmamahal, at ibigay sa Diyos ang totoong pagpapasakop sa Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon God. Purihin ang Diyos. Sa pagbibigay natin, sa pag-aalay natin, ialay natin ang ating buhay. Pag sinabing nagpapasakop po tayo sa Diyos, total commitment. Total commitment. Yun po ang kanyang nais. Totoong ibigay natin ang ating pambuhay sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At nais ng Diyos na tayo ay maka-encourage sa ating mga nakakausap. Pag ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, makikita sa atin ang larawan ng Diyos. Naalala ko nung medyo bata-bata pa, sabi ng isang kabataan, anak ng pastor. Ay, pastor! Yung style mo, parang meron kang kamukhang artista. Natatawa na lang ako Sabi ng isa, pastor, parang nakakahawig mo si Vic Soto. Sabi naman ng isa, pastor, parang nakakahawig mo si Robin. Sabi ko, mali kayong dalawa. Ang gusto kong makita nyo sa akin, makita ninyo si Jesus. Aanin mo yung buhay ng artista. Ang artista ay pumapalpak at nagkakamali. Amen? Ang kailangang makita sa atin ay ang buhay ng Diyos. Ang buhay ni Jesus. Ang buhay ni Jesus. Ikaw, sino ang iniidolo mo? At paano tayo manamit? Ang gusto ng Diyos, ang makita sa atin ay siya. Sapagkat ang gusto niya, siya ang mapaparangalan, siya ang matataas, siya ang mapupuri. Hindi tayo.
Yun ang totoong nagpapasakop sa Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Tayo ay, hallelujah. Tayo ay pagmamayari ng Diyos. Sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, talatang 20, Galatians chapter 2, beginning verse 20, sabi dito, hindi na ako nabubuhay pa, sabi ni Apostol Pablo. Hindi na ako nabubuhay pa sa aking sarili, kundi ang Diyos na ang nabubuhay sa akin. Ang pang-apat, ang ating pong tawag ito, pang-ilan na ba tayo? Praise God, purihin ang Panginoon Diyos. Pang-apat po ay yung, ang ating pang-apat ay yung pong tinatawag na obedience. Sabi dito, ibigay natin, ialay natin ang ating buhay sa Diyos, banal at ito'y kalugod-lugod sa Diyos, na may katapatang pagsamba. Sabi doon, na may katapatang pagsamba. Purihin ang Panginoon Diyos. Pag sinabing tayo ay nagpapasakop sa Diyos, meron tayong katapatang pagsamba sa Diyos. Pag sinabing nagpapasakop po tayo sa Diyos, tayo ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. At pag sinabing totoong tayo nagpapasakop sa Diyos, tayo ay namumuhay ng may kabanalan sa Diyos. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga. Simpleng message, short message. Pero ito'y mahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Panglima natin pong pag-aaralan at patatapos na po ako. Ang panglima natin pong tatalakayin ay yung tinatawag na He want your life. Yung tinatawag na pagbibigay, pag-aalay ng ating buhay. Pag-aalay ng ating pong buhay. Nasubukan mo na bang ialay ang iyong buhay sa Diyos? Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ialay mo na ang buhay mo sa Diyos. Ipagamit mo na ang buhay mo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay may dakilang plano, meron siyang magandang plano, meron siyang magandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, kung ano yung daramtin, kung ano ang inyong iinumin. Kaya, maaaring mapapansin, ba't kaya suot ni Pastor paulit-ulit? Bakit kaya yung damit ni Pastor paulit-ulit? O so what? Basta ang mahalaga, yung aking buhay ay hindi paulit-ulit. Kundi nababago, naayos. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon Diyos. Ang Diyos ang magpapala ng lahat ng ating damit. Ang Diyos ang magpapala ng lahat ng ating pong pangangailangan. Kung tayo lamang ay, kung maibibigay lamang natin sa Diyos ang ating atensyon. Kung maibibigay natin sa Diyos ang totoong pagmamahal natin sa Kanya. Kung totoo kang nagmamahal sa Diyos. At ang pangatlo, kung maibibigay natin sa Diyos ang totoong pagpapasakop sa Kanya. Amen? Hallelujah. Ang panlima, yung tinatawag na pagbibigay ng buhay natin sa Diyos. Tayo ay pagmamayari ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na umibig sa akin. Ang dakila nagmahal sa akin, siya lang nabubuhay sa akin. Ang totoong nagmamahal, ang totoong nagbigay ng buhay daw sa Diyos, ay hindi na tayo ang mabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na. At kung si Kristo ang nabubuhay sa ating pong sarili, siya na ang makikita sa buhay natin. Hindi na ang dating Jolan, hindi na ang dating kung ano man ang pangalan mo ngayong umaga, kundi ang nais ng Diyos. Ang mga kapitbahay natin, makinig po kayo mabuti, ang kapitbahay natin, ang mga nakakakilala sa akin, hindi sila nagbabasa ng Biblia. Yes, tama po tayo ron. Pero binabasa nila ang ating mga patotoo. Binabasa nila ang ating mga testimony kung paano tayo binabago ng Diyos sa bawat ating pagdalo. Kung paano tayo inaayos ng Diyos sa bawat ating paglilingkod sa Kanya. Kung paano tayo inaayos ng Diyos sa bawat ating pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon Diyos. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin ang iyong buhay ng patotoo. Yes, tayo ay pumalpak. Tayo ay nagkamali. Tayo ay nagkasala. Pero hindi pa huli. Muling aayusin ng Diyos ang nasira nating patotoo. Muling aayusin ng Diyos ang nasira nating relasyon. Muling ibabalik ng Diyos ang nasira nating pagmamahal sa Kanya. At muling ibibigay ng Diyos ang tamang atensyon sa atin. Amen? Hallelujah. Nabigo man tayo sa tao, sa Diyos hindi tayo mabibigo. Iniwan man tayo ng tao sa Diyos, hindi ka iniwan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Romans chapter 8, beginning verse 32, ang sabi dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa atin, gaano pa kaya ang mga bagay na kailangan natin? Take note. Kung binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak, Book of John, chapter 3, beginning verse 16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sarap, ano? Isipin mo, ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para lamang maayos ang buhay mo. Para lamang i-correct ng Diyos ang buhay natin. Para lamang itama ng Diyos ang buhay natin.
para lamang mula sa impyerno ay iligtas tayo ng Diyos at dalhin doon sa kalangitan. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Nagbigay siya ng buhay para sa iyo at para sa akin. Hindi mo ba kayang ibigay ng todong-todo ang buhay mo para sa Diyos? Pwede ka bang maglingkod sa Diyos ng hindi hati? Ang kaliwang paa mo ay sa mundo, ang kanang paa mo ay sa Diyos, kaya pag lumakad ka ay isa kang Kristiyanong hilaw, isa kang mananampalatayang hilaw, isa kang disciple na hilaw. Pagpalain ka ng Panginoon sa mensaheng ito. Walang intention ng pastor. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay magising. Ang gusto ng Diyos, magising ka sa pananampalataya. Hanggang maranasan mo ang totoong pagkilos ng Diyos, hindi lamang ikaw, pati ng iyong mga anak, pati ng iyong pamilya. At kapag ito'y nagawa natin, diyan magsisimula ang pagbabago ng buhay. Ang sabi ng Diyos, meron akong magandang plano, mga dakilang plano na hindi sa ikasasama ninyo, kundi sa inyong ikabubuti. Mga bagay na bibigyan ko kayo ng bagong pag-asa sa hinaharap. Kung gusto mo ng bagong pag-asa, masusumpungan mo yan sa Diyos. Hindi mo masusumpungan yan sa politiko, huwag kang maniniwala dyan sa politiko. Alam nyo ba ang kasalanan na maraming mananampalataya? Alam nyo ba ang kasalanan na maraming Kristiyano? Ay walang pagkakaiba sa politiko. Mahilig kayong mangako ng walang pagtupad. Amen? Mahilig tayong nangangako sa Diyos pero hindi natin ginagawa. I pray na nagagawa natin ang pangako natin sa Diyos. Hindi po tayo perfecto. Pero pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayon pong umaga. Ang sabi ng Bible, kung ang kanyang anak ibinigay niya, gaano pa kaya pangangailangan natin ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Sa pandemic na ito, hindi po ako nag-aalala. Sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Amen? Ako, sabi ko, Lord, bahala ka na. May pamilya ako sa Tacloban, meron din silang pangangailangan. Tahimik lang ako. Basta tumutugtog lang ako, umaawit lang ako sa Diyos. Sabi ko, bahala ka na. Bahala ka na sa mga anak ko, bahala ka na sa asawa ko. Bahala ka na kung kailan po ako makakapunta ng Tacloban. Basta ang aking panalangin, Lord, huwag mong pababayaan ang anak ko, huwag mong pababayaan ang asawa ko. Ilayo niyo po sa namang karamdaman. Gusto ko, Lord, yun lang. Gagawin ko po ang pagsunod. Ibibigay ko ang tudong-tudong papuri sa iyo. Ibibigay ko ang aking buhay ng walang hati pang totoong pagmamahal. Ang aking atensyon ibibigay ko sa iyo. Ang pagmamahal ko ibibigay ko sa iyo. Ang pagpapasakop ibibigay ko sa iyo. Ang buhay ko iaalay ko sa iyo. Tulugan niyo po ako, Panginoon Diyos. Yun ang buo, hindi hati. Yun ang buo, hindi hati. Kumusta ka kapatid ngayong umaga? Kumusta ang iyong buhay Kristiyano? Kumusta ang iyong paglilingkod? Disciple ka man, pastor ka man. At lalong higit sa mga pastor. Maraming simbahan ng mga pastors. Ginagawa ninyong sideline ng simbahan. Mas nakapokus kayo sa inyong hanap buhay. Sige, mag-business tayo Monday to Saturday. Walang practice sa mga disciple. Ang binibigay mo sa Diyos ay tira-tira. Ano ka klaseng Kristiyano? Ano ka klaseng pastor? Gaya ng sinabi ko, ako hindi mabait na pastor. Mabuting pastor na lang itawag niyo sa akin. Ayaw ko ng mabait. Mabuting pastor. Pag sinabing mabuting pastor, gagawin niya ang lahat. At ang original nating mabuting pastor, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, Book of John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastor, ibinigay ng mabuting pastor kanyang buhay, alang-alang sa mga tupa. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Handa siya magsakripisyo. Ikaw, handa ka ba magsakripisyo ngayong umaga? Anong klaseng sakripisyo ang binibigay natin sa Diyos? Kapag naglilingkod ka sa Diyos, ilang oras kaya? Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Lahat kayang ibigay ng Diyos sa atin. Sa iyo at sa akin. Kati ang kanyang buhay, ibinigay niya sa akin. Sa bawat isa sa atin. Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Itama natin ang ating relasyon sa Panginoon ngayon po umaga. Nawa po nakatulong sa bawat isa sa atin. Ang ating pong pinag-aralan, kaunahan ay kailangan ng Diyos ang ating atensyon, kailangan ng Diyos ang ating pagmamahal, kailangan ng Diyos ang ating pong obedience, kailangan ng Diyos ang ating pong pag-aalay ng buhay sa Kanya. I pray na ito'y nakatulong sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kailan ka pa magiging totoo at kailan ka pa magiging buo. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya ibibigay ang buhay mo sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo pa ibibigay ang buhay mo sa Diyos pag lumpo ka na? Kailan mo ibibigay ang buhay mo sa Diyos kapag hindi ka na makalakad? At saka ka magpipilit na dumalo ng simbahan?
Kailan mo bibigay ang buhay mo sa Diyos kapag ka mahina ka na hindi ka na mapapakinabangan? Habang maaga pa, mahalin mo na ang Diyos. Habang maaga pa, ibigay mo na ang tamang atensyon sa Diyos. Habang maaga pa at may oras ka pa at pagkakataon, magpasakop ka na sa Diyos. At habang maaga pa, mahalin mo na ang Diyos. Habang maaga pa, ibigay mo na ang buhay mo sa Diyos nang hindi hati, kundi buo. Ito ang kanyang nais sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito ang nais ng Diyos. So tayo po'y manalangin sa Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos. Ang akin pong gitara nandun na po sa sasakyan. Dahil pagkatapos po nito, ako po'y aalis. Mayroon po kami lakad ni Pastor. Tulungan niyo po kaming manalangin. Abutin ng Diyos ang aming pong mga pangangailangan. Ganun din sa aming pong mga pamilya. Amen. Tayo po'y tatawag sa Diyos. Tayo mananalangin sa Diyos. Pag-pray ko po kayo. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito. Sa panibagong kalakasan, pagpapala at biyaya. Dalangin namin, O Diyos, ang aming tamang atensyon, maibalik po namin sa iyo, Panginoon. Ang tamang pagmamahal namin, O Diyos, maibalik namin sa iyo. Ang tamang pagpapasakop namin, maibigay namin sa iyo, Panginoon Diyos. At ang tamang pag-aalay ng buhay namin, maibigay namin sa iyo, Panginoon God. Pinapaalalahanan niyo po kami, Panginoon. Dalangin ko sa oras na ito, dakilang Diyos, ang bawat kapatiran na makakapanood ito at nanonood ito. Patuloy niyo po silang ingatan, ilayo siya ng uri ng karamdaman, pagpalain ng kanilang buhay, kasama ang kanilang buong pamilya. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, ang iyo pong gabay, sa buong maghapon na ito, maging pagpapala po kami para sa iba. Dalangin ko, Panginoon God, maranasan namin ang inyong dakilang pagkilos, ang inyong dakilang presensya, everyday, sa bawat araw ng aming pong pagtitipon, sa bawat araw ng aming pong pagdalo. Ikaw po ang aming intensyon na ma-encounter doon, Panginoon. Sapagkat kahit ma-encounter namin ang mga tao, kung hindi ka namin ma-encounter, kami po ay bigo, Panginoon God. Dalangin namin dakilang Diyos. Hindi man namin naibigay ang pinakamabuti. Gusto namin makabawi sa oras na ito. Gusto namin, Panginoon, maibigay, O Diyos, ang pinakadamis na paglilingkod sa iyo. Lord, ang mga bagay na kami ay ninakaw ni Satanas ang aming pong tunay na relasyon sa iyo. Ninakaw ni Satanas ang totoo namin pagmamahal sa iyo. Ninakaw ni Satanas ang totoong pagpapasakop namin sa iyo. Muli niyo pong buhayin at muling ibalik, O Diyos, ang aming tamang paglilingkod sa Diyos. Ang tamang pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Tamang pagmamahal namin sa iyo. Tamang pagpapasakop namin sa iyo, Panginoon God. Dalangin ko sa oras na ito, Panginoon. Marami po kaming problema, marami po kaming pagsubok. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon God. Gumamit ka po ng mga tao sa buhay namin. Wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. At sa iyo po kami umaasa, O Diyos. Ang mga mayroong business, ang mga mayroong mga hanap buhay, patuloy niyo po silang pagpala at ingatan. Maliit man ang kanilang mga kinikita, sila po magpasalamat sa iyo at huwag silang magreklamo, Panginoon God. Hindi man kami nakakarating sa kuta namin araw-araw, Panginoon, pero akan dalangin ng magawa namin kay aming pasalamatan, Panginoon. Sapagkat marami ang gusto maghanap buhay, sila walang pera para maghanap buhay. Kaya matuto po kami kami po matuto magpasalamat sa iyo kung anong bagay ang meron kami, Panginoon. Kung ang damit man naman ay paulit-ulit, okay lang yan. Ang mahalaga nagagawa namin ang iyo pong nais, ang iyo pong kalooban, Panginoon. Kung ang mga bagay, Panginoon, kung ang mga bagay na ito ay ito'y makapagbibigay lugod sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa namin para sa iyo. Nawa, O Diyos, ito'y makarating sa iyong banal na trono, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, buksan mo ang iyong kalangitan, dakilang Diyos, ngayong pong umaga at ibuhos ang masaganang habag at pagpapala sa iyong mga anak in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat po sa mga kapatirang pinagaling mo sa karamdaman, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ang mga mananampalatayang walang pag-asa, binigyan mo ng pag-asa, Panginoon. Ang mga mananampalatayang walang malalim na pagmamahal sa iyo, Panginoon, tinuruan mo kami ngayong umaga na muli namin maibalik ang totoong pagmamahal namin sa iyo, O God. Salamat po, O Diyos. Ganon din ang aking pamilya sa lugar ng Tacloban, Panginoon. Tulungan niyo po ang aking mga anak. Tulungan niyo po ang aking asawa. Hallelujah. Lord, dalangin ko kung makakuha ko na sila, Panginoon God. Kahabagan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon. Naniniwala po ako. Gagamit ka ng tao sa buhay ko, Panginoon God. Ang pangangailangan namin araw-araw, ikaw po magpala, ikaw po mag-provide, Panginoon. Hindi po kami nakikita ng tao. Pero naniniwala po kami, Panginoon, nakikita mo kami. Alam mo po ang pangangailangan ng sangkatauhan. Ang lahat ng mga members, lahat ng mga leaders, lahat ng mga pastor, Panginoon. Ingatan niyo po sila, i-bless niyo po sila ang kanilang buhay, Panginoon. At isang araw kami magpapatotoo, Panginoon, na naranasan namin ang totoong pag-ibig mo, O God. Nararanasan namin, O Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng kami masaya nagpupuri dahil kami may pera, dahil kami meron. Pero sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng aming kawalan, O God, lalo kaming aapoy, lalo kami magpupuri, at lalo ka naming pasasalamatan, lalo kami magiging tapat, O Diyos, sa pagdilingkod sa iyo, Panginoon, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos, sa oras na ito. Sa iyo ko po ibinabalik ang mataas na parangal at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Marami pong salamat sa inyo.
Good morning po. Muli, ang pagsama ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang gabay ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay laging sumaatin. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Amen.